Ngayong walang humpay ang pagtaas ng presyo ng gasolina, umaaray naman ang mga motorista. Kaya naiyak ang isang lola nang mabiyayaan siya ng panggasolina. Nagbabadyang umabot ng 114 na piso kada litro ang presyo ng Tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Round 2 na sa susunod na linggo ng nakalululang oil price hike. Kung sumasakit na ang ulo nyo sa sunod-sunod na balita tungkol sa dagdag singil sa krudo, may tutulong daw sa atin na mas maintindihan ang isyong ito. Brainy yan? Sa ikalawang linggo ng malakihang oil price hike, bunsod pa rin ang umiinit na tensyon sa Middle East. Ang iba sa atin pinili ng tumigil muna sa pamamasada. Pero paano kung ito na ang naging kabuhayan mo sa loob ng 3 dekada? Titigil ka na lang ba? Kung meron ng araw umaaray ngayon sa presyo ng krudo, nangunguna na raw dyan si Lola Lydia. Sa edad na 72, siya pa rin ang breadwinner ng kanyang pamilya. At may apo pa rin daw siyang pinag-aaral. Nabiyahe po ako alas 3 ng madaling araw. Bago pagdating ng alauna, nauwi na ako. Basta't meron na akong pambili ng ulam, bigas, at may itatabing 200 o 100 para sa apo kong nag-aaral. Nagarahe na ako. Bili nga ng ulam. Ano po? Lydia? Todo ang pagsisikap ni Lola Lydia para sa apo. Kahit pa raw ang bata, hindi niya talaga kadugo. Ang tunay raw kasing lola ng apo niya, ang kanyang long-time partner. Si Neneng, nakalala ko yun. Pinuwi niya ako sa kanila. Nagsama kami. Meron siyang 3 anak. Yung kambal at saka yung kuya niya. Naging masaya naman daw ang pamilya nila hanggang si Neneng binawian ang buhay noong 2015 dahil sa diabetes. Ang naiwan niyang 3 anak, patuloy na inalagaan ni Lola Lydia. Nagkapamilya at anak na ang kambal. Nariyan pa rin siya. Pero nito lamang daw 2025, ang kambal na anak-anakan magkasunod ding binawian ng buhay dahil sa parehong sakit ng kanilang ina. Sa akin talaga pinaubaya. Hanggang sa namatay yung nanay nila, hindi na sila humiwalay sa akin. Para sa ina ko na niyang apo. Harurot pa rin sa pagkayod si Lola. Pero aminado raw siya na sa edad niya, pumepreno na rin ang kanyang katawan. Nahihirapan na rin ako. Lalong gantong kainit. Napakahirap. Nahihirapan na talaga. Hindi lang ako makatigil. Naawa ko sa mga apo ko. Pultang. Sinabayan pa nga raw ngayon ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi naman kami nagtataas ng pamasahe Lalo na yung aking tricycle, palibasa kalumaan na, napakalakas na sa gas. Ang dating 500 daw na nauuwi niyang kita, ngayon ay nasa 200 na lang. Sa kasalukuyan, nagdodorm ang apo ni Lola Lydia na si Sheila sa Maragondon, Cavite. At ngayong araw na nga, isang surprise video call ang natanggap ni Lola mula sa apo. Gusto ko lang mag-thank you kasi syempre, simula pagkabata ko, ikaw na yung nagpapaaral sa akin, nagbibigay ng baon, ikaw na nag-alaga. Syempre, simula nung nawala si Nanay Neneng, si Papa, tsaka si Mama, ikaw na talaga lahat yung sumalo nung responsibilidad. I love you, Sheila. I love you. Love you, La. Bukod sa pagmamahal ng apo, ito pa raw ang biyayang natanggap ni Lola Lydia kamakailan. Kano po? Po? Nang minsan siyang mamasada, isang lalaki ang sumakay sa kanya at biglang nagbigay ng panggasolina. Magkano full tank ng gas ngayon? Magkano full tank ng gas? May 40. Po? May 40 ngayon. Mahal. Oo, laki na itinaas ko eh. Ito po, pang 2 full tank nyo.
nakita ko si nanay na parang yung pagdadrive niya ay hindi na ganun katulad sa iba na mga malalakas kasi may edad na rin si nanay. Naisip ko na grabe sa mahal ngayon ng gas, may kinikita pa ba sila? So doon na po ako na nagbigay po kay nanay. Sa muling pagdalaw ni Mervin kay Lola Lydia, panibagong tulong ulit ang bitbit niya. Muli ako nagpapasalamat sa kanya sa kabutihang ginagawa niya sa akin. Sana marami pa siyang katulad kong matulungan. God bless palagi at bigyan pa siya ng mas malusog na pangangatawan. Kaya maraming salamat ulit sa lahat ng mga tumulong. Ito rin po ang munting tulong pinansyal at grocery items mula sa Good News, Lola Lydia. Nagpapasalamat ako ng marami sa pinagkaloob niyo sa akin. Malaking tulong po sa amin yan. Sa gitna ng krisis sa gasolina, may good news pa rin pumapara. Inspirasyon at good vibes din ang ipinapasada ng gasoline boy na ito mula Zamboanga City. Ang bandera kasi niya, utak! Siya si Amil na nag-viral dahil master niya ang pagpapaliwanag tungkol sa supply at demand ng gasolina. Hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. Totoong hanggang Abril lang ang fuel natin, which is wala tayong kasiguraduhan kung may supply. Even na makita natin sa news na pwede nang daanan ng oil tanker ang Strait of Hormuz, but unfortunately, kailangan sa currency ng China, which is yuan. Ngayon, kung meron man makadaan only in China, China lang ang makakakuha. Hindi yan ibibigay ng China agad-agad sa Pilipinas. Na ngayon, pag wala talaga magdating sa Pilipinas na fuel, possible, magkakaubusan tayo ngayon. It comes with a job daw. Lalo pa ngayon na marami ang umaalma sa taas ng presyo ng gasolina. Pero ang angking talino ni Amil, hindi raw pabago-bago na tulad sa presyo ng krudo. Dahil estudyante pa lang, consistent honor student na siya at naging scholar pa noong kolehiyo. Sabi ng admin ng scholar, maintain your grade 89 to 90. Sabi ko, mahirap to. Study hard lang. Alas 3 pa, andun ka na sa kusina, nagkape-kape, tapos study, para lang ma-maintain yung grade. Sa pagsusunog ng kilay, ang naging resulta? Nagtapos lang naman siya with Latin honor sa kursong BS in Fisheries, major in Aquaculture. Sa kaka-maintain ko ng grades na yan, ang resulta naging cum laude ako. Pero ang akala niyang madaling landas pagkatapos makuha ang diploma, hindi pala basta-basta. Kaya ang kanyang pinasukan, pagiging pump boy sa gasolinahan. Meron din akong natatanggap ng mga ganyang pangungutya pero never mind. So ganito lang ang ginawa ko pag may mga nangungutya, hiningitian ko lang. Dahil level up ang husay ni Amil, nag-level up din ang kanyang posisyon. Mula sa pagiging pump boy, ngayon isa na siyang supervisor. Nandun ako sa supervisor, sabi ko saan kaya pwede talagang i-monitor every minute ang trading sa world market. Good luck, Amil! Malayo pa ang iyong mararating. Sa kabi-kabilang nangyayari sa bansa, sa kabila ng hindi magagandang balita, marami pa rin Ito po, pang 2 full tank nyo. ang may dalang good vibes at nagmamalasakit sa kapwa.